Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Miyerkules. Ilang residente sa paligid ng Bulkang Kanlaon sa pilitan ng pinalikas dahil sa banta ng pagsabog. Nasa 200 pang illegal pogo. Tuloy ang operasyon ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Paano kaya ito aaksyonan ng pamahalaan? Pastor Apollo Kibuloy mananatiling nakakulong sa Camp Crame pero posibleng selda dapat niya sa Quezon City Jail, eksklusibong ipinasilip sa News 5. Pagdinig sa budget ng opisina ni Vice President Sara Duterte, ipinagpaliban muna matapos na walang sumipot mula sa kanyang tanggapan. Ang nireview na lang tuloy ng mga mambabatas, pusit na inihain sa hearing. At global girl group na Cat's Eye, excited na sa kanilang upcoming visit sa Pilipinas. Balitang mainit-init pa! Balita Pilipinas. Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay sa pamamaril ang driver ng payong-payong o sidecar sa Cotabato City. Ang punot dulo raw ng krimen, agawan ng pasahero. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Mobile Journal. Kayla Makantan. Nauwi sa pamamaril ang agawan ng pasahero ng dalawang payong-payong driver sa Cotabato. Apat na basyo ng hindi pa natutukoy na armas ang narecover ng mga pulis sa Macapagal Street, Barangay Rosary Heights, pasado alas 10 ng umaga kahapon. Yan ay matapos paulanan ng bala ang payong-payong driver na kinilalang si Mamid Gosain. Sa ulat ng Cotabato Police Station 2, nagtamo ng gunshot wound sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima, dahilan para ideklarang dead on arrival sa ospital. Person of interest sa pamamaril, ang kapwa payong-payong driver ng biktima na nakaalitan daw niya dahil sa agawan ng pasahero. Matapos lang ang ilang oras, panibagong insidente ng pamamaril naman ang naitala sa Cotabato City sa investigasyon. Pauwi na galing sa isang pulong sa Barangay Hall ang biktimang si Dato Pongan Mastura na residente at opisyal ng Barangay Mother Tamantaka, sakay ng van nang buntutan ng mga nakakotse. Niratrat ng bala ang barangay official sa mismong tapat ng kanyang bahay. 13 basyo ng caliber 45 pistol at M16 rifle ang narecover ng mga pulis. Himalang nakaligtas ang target ng mga gunmen. Mabilis na naitakbo sa ospital ang biktima at patuloy na binabantayan ng lagay. Nananawagan naman ng mga otoridad sa sinumang magkapagbibigay ng impormasyon, agad lamang ipagbigay sa pinakamalapit na himpilan ng mga pulis. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang muka ng balita. Nananatili sa Alert Level 2 ang nag-aalborotong Bulkang Kanlaon sa Negros. Ang mga residente pinagsusuot na ng face mask para hindi makalanghap ng asupre. Magbabalita, Simon Gualvez. Mula pa kahapon, makapal na usok na raw ang matatanaw sa Bulkang Kanlaon. Dahil dyan, inabisuan na ang mga nakatira malapit sa bulkan na magsuot ng face mask na N95, N96 o N98. Delikado kasing makalanghap ng asupre, lalo na mga may hika at iba pang sakit sa baga. Sa huling datos ng PHIVOLCS, umabot na ng 10,000 toneladang sulfur dioxide ang ibinubuga ng Bulkang Kanlaon. Pinakamataas ngayong taon. Umabot na rin ang amoy ng asupre sa ilang barangay sa Bago City, La Carlota City at Canlaon City sa Negros Occidental. Bukod pa sa asupre, sunod-sunod din ang naitatalang volcanic earthquake sa Canlaon na halos umabot ng 300. No, ang VT earthquakes po, ito po ay medyo nakakabahana kapag dumadami, lalong-lalo na po kapag ito po ay sunod-sunod, ano? Dahil ito po ay isang sign o hudyat na nagbabasag po ng pathway ang magma para ito po ay lumabas sa surface po ng bulkan. Nananatili sa Alert Level 2 ang Bulkang Kanlaon, pero nagbabala ang PHIVOLCS na maging alerto mga residente.
ang lokal na pamahalaan ng Canlaon City, iniutos na ang mandatory evacuation sa mga residenteng nasa 4-kilometer permanent danger zone. We have on standby na 6,800 na food packs from the SWD. We also have stock na mga face mask. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. At kaugnay pa rin ang pag-aalboroto ng Bulkang Canlaon, magkakasama natin si Mariton Bornas, ang hepe ng FIVOX Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali po sa inyong lahat, ma'am, at saka sa inyo pong mga taga-subaybay. Ma'am, kumusta po ang aktibidad ng Bulkang Canlaon sa Magdamag? Gaano kataas yung posibilidad pa rin po na mag-erupt po ito? Bali, nung nakalipas po na 24 oras, tayo po ay nakapagtala ng karagdagang 337 volcano-tectonic earthquakes sa Bulkang Canlaon. No? Pero sa ngayon po, medyo tumahimik ng kaunti, bagamat meron po tayong panaka-naka ng mga volcano-tectonic earthquakes. At po nang sinabi natin kahapon, ay nagkaroon po tayo ng mataas. Ito na po yung pinakamataas na buga ng sulfur dioxide sa Canlaon. Hindi lamang po ngayong taon, kundi mula po nang tayo po ay nagsusukat ng sulfur dioxide noong 2009 po. No? Mula pa po ng 2009 hanggang sa ngayon, ito na po yung pinakamataas na konsentrasyon ng sulfur dioxide na nabinuga ng bulkan. At maliban po dyan, mula pa po noong 2022 ay namamaga po ng dahan-dahan ang Bulkang Canlaon batay po sa ating mga sensitive na mga ground deformation monitoring stations. When you say namamaga ng dahan-dahan simula 2022, mas maganda-ganda po ba yung ganun na dahan-dahan or mas nakakatakot? In terms of response, magiging response po natin, ito po ay may counting advantage dahil kahit papaano po meron po tayong karampatang panahon para paghandaan ang isang posibleng pagputok ng bulkan. So, mas maganda po yun. No? And in fact, ito po yung isang tinitignan natin na parameter. Kung malapit na pong pumunta ang bulkan, inaasahan po natin na bigla pong bibilis o mag-a-accelerate ang ground deformation ng bulkan. At ito po ay makikita po natin in real time. No? Naitala nga po kahapon, as you mentioned, yung highest recorded sulfur dioxide emission. Gaano po ito kadelikado sa kalusugan? Okay, so ang sulfur dioxide po, kapag ito po ay nalalanghap ng dire-diretso at sa mataas na konsentrasyon, ito po ay maaring makadulot ng respiratory distress, lalo-lalo na po doon sa ating mga may karamdaman sa baga, may mga cardiovascular diseases. At particularly pong sensitibo dyan ang ating pong mga seniors, ang mga expecting mothers at mga sanggol. No? Kaya po kailangan pong alalayan ang ating mga kababayan. At isa rin po itong dahilan kung bakit po tayo po ay nagmumungkahi na iwanan muna yung permanent danger zone dahil po mas nakakalanghap po sila ng sulfur dioxide dito po sa mga lugar na malapit po sa bungangan ng bulkan. Simula nang nagkaroon po ng eruption, yung Canlaon Volcano noong Hunyo, nasa alert level 2 na ang bulkan. Sa sitwasyon po ngayon, posible bang itaas po ito sa alert level 3? Meron po, yun po yung ating scenarios ngayon. Meron pong posibilidad. In fact, mas mataas po ang chances ngayon na magkaroon po tayo ng pagtaas ng alerto. No? Kung dumire-diretso po itong VT earthquake activity at nakita po natin na ang biglang pagpalo biglang pagbilis ng deformation po ng bulkan ay magtataas na po tayo ng alert level 3. So, medyo mas mataas po yung chances ngayon na tayo po ay magtaas ng alert level dahil mas mataas na po yung chances na magkaroon po tayo ng eruption. And how soon po natin nakikita yan? Tingin nyo, within the week, may nandoon yung mataas na posibilidad na itaas po sa alert level 3, ma'am? Hindi po natin masasabi. Again, ang ating pong monitoring or forecasting ay hindi po
sa ganito, no, hindi po natin masasabi ang oras, araw, o even linggo or buwan kung kailan po eventually puputok ang bulkan. Lalong-lalo na po sa Canlaon Volcano na wala po tayong history ng magmatic eruption na instrumentally monitored. No? Lahat po ng mga pagputok ng bulkan sa mga nakalipas na dekada ay mga phreatic or steam-driven eruptions. Wala pong participation ang magma dito. So yung naiipon lamang po na mga singaw o steam dito po sa hydrothermal or geothermal region sa ilalim po ng bulkan ang nagdadrive ng kadamihan ng unrest ng Canlaon, no, sa mga nakalipas na taon. Ngayon lamang po tayo nagkaroon ng activity na maari pong mataas po yung chance na mauwi sa magmatic eruption. Okay. Okay, sabi nyo nga po, pinag-usapan natin yung posibilidad na iakyat sa Alert Level 3 para sa kaalaman po ng publiko. Ano po ba pag sinabi na nating Alert Level 3, ano na yung dapat gawin? Gaano na po ito katelikado? Okay, so ang ating pong mga LGUs ay meron po silang mga contingency plans para po sa volcanic eruption ng Canlaon Volcano. So alam po ng ating mga LGUs at dapat po alam din ng ating mga kababayan na pag alert level 3 na, ibig sabihin po nito ay may napipinto ng eruption or meron na po tayong magma na lumalabas, nag-uumpisa na pong lumabas sa bunganga ng bulkan. Kaya po kailangan po ay likasin sa panimula ang 6-kilometer radius sa paligid po ng bulkan. Or ito pong tinatawag po nating lava hazard zone sa paligid po ng bulkan, no? Kapag alert level 3. Sa ngayon po, pinalikas na yung mga residente na nakatira po sa 4-kilometer permanent danger zone. Sapat na ho ba yun ito ngayon muna sa nagbabadya pong pagulan doon? Sa ngayon po, no, since naka-alert level 2 po tayo, talagang ang permanent danger zone po talaga ang ating pong nire-recommend na likasin, no? At pagtibayan po nila ang pag-maintain po na nakalikas po ang ating mga kababayan dahil anumang oras po maaari po tayong magkaroon ng phreatic o yung steam-driven eruptions dahil mataas na nga po ang level ng unrest. No, yung mga phreatic eruptions, ito po ay steam-driven eruptions, maaari po silang maganap kahit po alert level 0. So mas mataas po yung chances na maganap sila kapag nasa mataas po na level of unrest ang ating bulkan. Marami pong salamat sa inyong oras, Ms. Mariton Bornas ng PHIVOLCS Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division. Nakabantay na rin ang mga otoridad sa bahagi ng Cebu City na maaaring maapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Canlaon. Yan na ang balitang dako. Hatid sa atin ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? Maingod to Cheryl, nakaantabay din tayo dito sa Alvinsan sa Cebu na isa sa mga bayang direktang nakaharap sa Mount Canlaon. Pinagigitnaan lang ito ng dagat ng Tanyon Strait, itong lugar sa Canlaon. Sa mga oras na ito, makapal na rin ang ulap kaya halos di maaninag ang bulkan. Sa kabila ng report na mandatory evacuation sa Canlaon City, dito tuloy-tuloy pa naman ang pang-araw-araw na gawa ng mga residente. Kung may inaalala man daw sila, yun ay kung iihip sa pasilangan ng hangin dahil pag nangyari yan ay mapupunta rito yung asupre at abo galing sa bulkan. Wala pang pinapalabas na alert sa ngayon ang local disaster management dito sa western coast ng Cebu pero patuloy din silang nakaantabay sa mga mangyayari sa Canlaon. Samantala, ang kalapit na bayan naman ng La Castellana sa Negros Occidental ay suspindido na ang klase sa lahat ng antas, pampubliko man o pribado ayon sa pinalabas na executive order ni Mayor Alme Manggilimutan. Yan ay lalot ayon sa Pag-asa, nakaka-apekto na ang o bahagi ng tropical storm na may international name na Bibingka kahit nasa labas pa ito ng bansa. Kinilang una ang atong balitang dako na nukad diri sa Alvinsan, Cebu. Balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat, One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Susunod, mga putahing may pusit inihain sa binuykot umanong budget hearing ng Office of the Vice President.
Pastor Apollo Kibuloy, mananatiling nakakulong sa Camp Crame pero ang posibleng selda dapat niya sa Quezon City Jail, eksklusibong ipinakita sa News 5. At kasong cyber libel na isinampa ng aktres na si Bea Alonzo laban sa dati niyang kasambahay, ibinasura ng korte. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Pansamantalang nakalaya si dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog matapos sumuko magkalipas ang 7 taong pagtatago. Base sa source ng News 5, nagpiyansa sa Sandigan Bayan ang dating alkalde kahapon ng hapon para sa kasong paglabag sa Code of Conduct at katiwalian na isinampa sa kanya ng ombudsman noong nakaraang taon. Nagugat ito sa maanumalya umanong kontrata na iginawad niya sa isang kumpanya noong termino niya. Idinawit pa siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa narco list. Kaya tumulak pa Amerika noong 2017 kung saan nabigyan siya ng political asylum. Sa Facebook post naman ng asawa ni Mabilog, closure ang kailangan ng mister niya, kaya ito umuwi sa Pilipinas. Gusto raw nitong bawiin ang dangal na matagal niyang pinagtrabahuhan. Ililipat ng kulungan si Pastor Apollo Kibuloy matapos na magbaba ng utos ang isa pang korte kung saan may kaso rin ang Kingdom of Jesus Christ founder. Pero sakaling matuloy man ang paglilipat kay Kibuloy, nakahanda na rin daw para dyan ang BJMP. Magbabalita, Simon Gualvez. Napapalibutan ng rehas at may banyo pero walang pintuan. Ilan ito sa makikita sa posibleng maging kulungan sa Quezon City Jail ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy at kapwa-akusadong si Crescente Canada. Ang mga babae namang kapwa nila akusado sa female dorm ilalagay na may hilera ng double deck sa selda. Kasunod ito ng utos ng Quezon City Regional Trial Court na ilipat sina Kibuloy sa kanilang jail facility dahil nahaharap sila sa mga kasong child at sexual abuse doon. Sa panayam sa Storycon ng One News, sinabi ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na bukod kay Kibuloy, 9 na iba pang PDL ang makakasama niya sa selda. Bawat isang selda, merong 5 double deck na kama. Na-inspect na po natin yung facility na yan at may mga bakante po talagang selda pa. So, ordinary yung PDL po talaga ito. Wala naman pong special cell. Swerte na nga lang din daw ni Kibuloy dahil 4,200 pa lamang sa 4,400 capacity ng QC Jail ang napunan sa ngayon. Pero kung matutuloy silang ilipat, kakailanganin daw ng BJMP na dagdagan ng seguridad doon. Papayagan naman daw si Kibuloy na lumuhok sa Bible study kasama ang mga inmate, pero may limitasyon. He is allowed to practice his religion and attend to his religious activities. Pero ang preaching po hindi po allowed, even sa other PDL hindi rin po allowed. Sa kabila nito, sa PNP Custodial Center pa rin mananatili sina Kibuloy. Ayon sa PNP, naglabas din kasi ng utos sa kanila ang Pasig RTC na i-retain o panatilihin sa kanilang kustodiya ng mga ito dahil non-bailable naman ang kaso nilang qualified human trafficking na nakasampa roon. We don't want to run the risk na ilipat po sila doon po sa QC po tapos mag-bail po sila at wala na pong control po doon yung PNP. We just have to really harmonize po itong mga court orders po na ito. Dahil nakakulong si Pastor Apollo Kibuloy, si dating Pangulong Rodrigo Duterte muna raw ang magiging tagapangasiwa ng lahat ng assets ng pastor. Sa ngayon, may freeze order ang Anti-Money Laundering Council sa bank accounts at ari-arian ni Kibuloy at ng KOJC. Tatagal ito hanggang February 2025. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Nagpatupad na ng mandatory evacuation ng Canlaon City sa mga residenteng nakatira sa 4-kilometer permanent danger zone sa palibot ng bulkan. Kaugnay niyan, makakausap natin si Ms. Edna Masicampo, PIO ng Canlaon City Local Government. Magandang tanghali po, ma'am. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl.
Ma'am, ano na po ba ang epekto ng Bulkang Kanlaon sa inyong lugar ngayon? Currently dito po sa amin may 5 barangay po na nag-evacuate na po sila sa affected na barangays. Currently mayroon kaming 103 families na nasa evacuation centers. Equivalent po niyan is 320 individuals at nabigyan na po sila ng mga food packs, mga hygiene kits, sleeping kits, kitchen kits, and activated na din yung mga kitchen communities namin kung saan pwede sila dong mag-prepare ng kanilang pagkain at yung mga ingredients na pagkain is provided po ng barangay. Yung pong sinasabi niyo, Miss Edna, na 103 families, yun na po yung lahat ng residente doon sa 5 barangay? Hindi pa po, ma'am, kasi yung iba is hindi pa sa nagsilikas kasi mayroon pa silang mga livestock doon at saka may mga land pa sila na tinitil doon, pero sinisiguro po ng LGU na maipapalika sila within today. Within today, at gaano po karami yan yung madadagdag po na pamilya or individuals po na lilikas? Kasi mandatory evacuation na dapat eh. Yes. The estimate po ng mga families na within the 4 kilometers danger zone according to the CPDO is around 6,000 po sa 5 barangays. May ashfall na ba o amoy ng asupre o volcanic quakes po na nararanasan sa inyong lugar? Yes po, doon sa mga malalapit na barangays na malapit sa paa ng bulkan. Pero dito po sa city proper is hindi pa namin po naaamoy. Okay pa. Paano po tinitiyak ng Canlaon City LGU na walang, alam nyo naman, ng mga kababayan natin, syempre yan ang tanging yaman nila, na walang magpabalik-balik sa residente sa danger zone? Yes, as of now, wala pa po kaming assurance kasi the local government has no authority when it comes to the Mount Canlaon kasi protected area siya and it's supposed to be the authority of DENR. At ano po, kamusta ang coordination ng DENR at nakikita nyo pong aksyon nila sa pagbabantay? Sa ngayon po, they are also asking for our help and partnership kasi they don't have like... Ms. Edna? Alright, nagkaroon lamang po tayo ng problema sa ating komunikasyon. Susubukan nating balikan ang PIO ng Canlaon City na si Edna Masicampo para sa update pa dyan po sa... Miss Edna, you're back? Yes, hello po. Sorry po kasi unstable yung internet dito sa amin. Po. Okay. Alright, sabi nyo, ang DENR ang dapat on top of this. Yung pagbabantay, tama po ba pagkakaintindi namin, sa 4-kilometer permanent danger zone. Ngayon, ang sabi nyo rin, yung pagdating sa aksyon, abay hindi naman nila kakayanin lahat. And they are asking for your help. So ano pong pagtutulungan ngayon ang ginagawa ng LGU at ng DENR para nga po maprotektahan ito at makaiwas doon sa pabalik-balik po ang mga residente sa kanilang mga tahanan na nakatira doon sa 4-kilometer permanent danger zone? Our city mayor po is contacting po the head of DNR so that this will be tackled as well during the PAMBI meeting po. It's the board that has the authority po to conduct po actions in order for that na ang mga nakatira doon is mapapalikas talaga sila. Ay, kailan po mangyayari itong meeting na ito? Kasi nag-aalboroto na po yung bulkan. With that meeting po, ma'am, wala pa po akong data po when it comes to the specific meeting po na mangyayari. Hindi po masabi pa hanggang kailan tatagal nga itong pag-alboroto ng Bulkang Canlaon, pero sapat naman ho ba ang resources ng local government, lalo na sa pagtulong at sa security gagawin? As of now po, ma'am, we can suffice the needs of the people for 3 days lang kasi
The food packs that is available here is only 6,800. But we already contacted the DSWD Region 7 to augment more food packs and also the provincial government as well to give any assistance that we necessarily need. Okay. Ms. Edna, sabi nyo ay magmi-meeting pa ang DENR at LGU. Pero ang sinasabi rin ng FIVOX, nandoon yung posibilidad na from alert level 2, iakyat ito alert sa alert level 3. Ano rin ang paghahanda, paunang paghahanda po ninyo sa LGU sakali ngang iangat o iakyat na ito sa alert level 3? So we already have the contingency plan with our local disaster risk reduction management. And we also released already the press release coming from the mayor, and he rest assured the residents that transportations are already on standby to the pickup points of each barangays that are affected. And also the budget for this is also already for. Alright, maraming salamat. At mag-ingat po kayo dyan, Edna Masicampo, PIO ng Canlaon City Local Government. Nagpaalala ang COMELEC kay former Mayor Alice Guo, wala ng extension ang paghahain ng sagot sa ikinaso nilang material misrepresentation laban sa sinibak na alkalde. Sa panayam sa programang Bangon Bayan with Mon sa Radyo 5, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na bukas na magtatapos ang 10 araw na extension na ibinigay kay Guo para makapagsumite ng counter affidavit. Wala na raw siyang excuse dahil andito na siya sa Pilipinas. Nagugat ang kaso sa patunay na sina Alice Guo at Guo Huaping ay iisa. Nakalagay sa ating order na ito ay last extension at hindi natatanggap ng anumang palugit para po pahabain pa yung mismong araw na pagpa-file ang kanilang counter affidavit. Nangangahulugan lamang na submitted for decision yan, meron o wala na counter affidavit na i-file si Mayor Alice Guo. Kahapon, hindi rin pinagbigyan ng mga senador ang hiling na executive or closed-door session ni Guo para sabihin ang kanyang mga nalalaman. Paniniwalaan lang daw ng mga senador na may death threat ang dating alkalde kung magpapakita siya ng ebidensya. Naghain naman ng non-bailable trafficking case sa Department of Justice ang PNP, CIDG at PAOK laban kina Cassandra Leong at 53 iba pang opisyal ng Lucky South 99 at Whirlwind Corporation. Kasama rin sa nagreklamo ang 14 na biktima, 10 rito pawang foreign nationals. Kaugnay niyan at iba pang issue, makakausap natin PAOK spokesperson Winston Casio. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Mr. Casio? Sir Winston? Alright, babalikan po natin si Sir Winston Casio ng PAOK kaugnay ng balitang yan. Samantala, matapos tawaging Bratinela to the max, hindi pa rin tapos si ACT Teacher Party List Representative Franz Castro sa pahaging kay Vice President Sara Duterte. Hindi dumalo si VP Sara sa budget hearing ng Kamara tungkol sa pondo ng Office of the Vice President sa susunod na taon. Matatandaang noong nakaraang OVP budget hearing, nagpatutsada si Representative Castro na ang pusit na nasusukol ay naglalabas ng maitim na tinta. Kaya ang mambabatas, hindi napigilang i-review ang pusit na inihain sa kanilang pananghalian kahapon matapos na i-boycott ng bise ang kanilang hearing. Masarap itong lunch ngayon may pusit, tsaka paella negra na talagang Tingnan nga natin kung gaano kasarap. Ang sarap. Sana pala meron din umihaw na pusit. Inilabas naman ni VP Sara ang Part 3 ng pagsagot niya tungkol sa mga issue sa pondo ng kanyang opisina. Inakusahan niya si House Speaker Martin Romualdez na
nakinig sa grupong Makabayan para tanggalin ang confidential funds ng OVP at DepEd. Kahit nga raw wala na ito, yan pa rin ang naging sentro ng pagtatanong sa nagdaang hearing, kaya raw siya umalma. Bakit pa tayo mag-question and answer? Para atakihin ninyo ako? Tapos, alam naman nating lahat. Congressman Zaldico, Congressman Martin Romualdez lang ang nagdidesisyon sa budget ng bayan. At balikan po natin si PAOK spokesperson Winston Casio tungkol sa kasong inihain nila, kaugnay pa rin sa illegal na pogo. Magandang tanghali po sa inyo, Sir Winston. Good afternoon, Sherry, and to all your viewers and listeners. Sa ngayon po, nasa custody ng Kamara si Cassandra Leong. Aasahan ba na malilipat siya ng custody kapag lumabas po yung warrant of arrest sa bagong kaso na inihain po ng PAOK? Yes, ma'am. Opo. We'll take custody. The SAS group will take custody depending on kung saan ipagkakaloob ng korte yung kustodiya po ni Cassandra Leong. So, most likely that will be given to the custody of the PNP. So from Senate sa PNP na po siya, basta umusad na po yung kaso. Yes, ma'am. Opo. Inaantay lang po natin kung ano magiging resolution nito. Give and take siguro, mga dalawang 2 to 4 weeks siguro ito bago lumabas yung resolution. 2 to 4 weeks po? Yes, ma'am, because they will be given the opportunity to present their counter affidavit also. Kasama po sa kinasuhan ang big boss ng Lucky South 99 na si Zhang Ji. May impormasyon na ho ba tayo kung nasaan na ba itong taong to? Si Zhang Ji po ay nasa Singapore. Okay. Si Duan Renwon din po from Indonesia, bumalik na po ng Singapore. So we're still waiting for the arrest warrant para makapag-request din tayo ng international warrant, yung tinatawag na red notice sa Interpol. Oh, okay. So pag yan po, pero yan, gaano kabilis naman po lalabas yan? Sakali, ganun din po ba ang waiting time? I could not possibly give a good guess on that kasi that is already an international agency. Hindi ko natin ma-check kung gaano katagal ang paglabas po nun. Pero that's clear po na once na may warrant of arrest ay mapapadala po natin, mapapabalik po natin dito itong ito pong taong tong si G. Zhang Yes, Ji. lahat po sila nakasuhan eh. Zhang Ji, Duan Renwu, si Wang Jiang. God willing, pag nalabas yung arrest warrant, mapabilis din po yung paglabas ng international red notice ng Interpol. Sir Winston, si Zhang ang sinasabing tumulong kina Alice Guo para makatakas. Sabi ni Alice Guo sa Senate hearing, yung tumulong sa kanilang tumakas ang nagbabanta daw sa kanyang buhay. Natignan nyo na ho ba ang mga impormasyong ito? Or sakop nyo pa po ba yun? Alam mo ma'am, sa pagkakakilala ko sa profile ni Zhang Ji, ni Duan Renwu, at saka nung isang Wang Jiang, parang kwentong kutsero at parang larong isip na lamang po itong sinasabing death threat kay Alice Lial Guo. Parang katulad ng lahat ng sinasabi niya sa atin na puro kasinungalingan. Maging ito kasinungalingan ito, ma'am. Dahil? Ganito po. Ang pinangalanan niya na di umano tumulong sa kanya at nagbabanta sa kanya ay nabigyan tayo ng clue ni Senator Estrada. Sabi ni Senator Estrada, nung nangkaraang pandemic, ito daw po ay nasa Taiwan. At ito daw po ay mayroon ng 5 pasaporte. Pinangalanan niya yung mga bansa kung saan may pasaporte ito. Sa aming investigasyon, isang tao lamang ang nag-fit ng profile na yan. At yan ay si Wang Jiang. Si Wang Jiang na kinasuhan na natin at pinaghahanap po natin, wala ho niyang history of violence. Ang history po niyan ay talagang pure and simple money laundering and scam. Ang meron hong history ng violence ay si Zhang Ji at saka si Duan Renwu, yung mga may hawak ng Lucky South 99. Nakita naman natin yung mga bugbog, sarado, mga katawan, report ng patayan doon sa Lucky South 99. Itong dalawa ang merong history of violence.
nung nasa Singapore siya, Malaysia, at saka Indonesia, sino bang kasama niya? Hindi ba si Zhang Ji at saka si Duan Renwu? Dapat kung meron talagang death warrant, nagmula dapat dito sa dalawang ito, hindi kay Wang Jinyang. Huwag tayo nagpapapaniwala sa mga squid tactics ni Gu Waping. Isang world-class scammer ito. Sinungaling. At wala halos tayong pwedeng makuhang katotohanan na nanggagaling sa bunganga niyan. So, ang naniniwala po kayo na hindi totoo yung death threats at talagang, kumbaga, yung samahan nila, yung relasyon ni Alice Guo dito sa kila Zhang Ji at yung iba pa, ay, kumbaga, close sila nito. Talagang solid. Yes, ma'am. Solid yan. Nakunan sila sa CCTV na nakasama si Duan Renwu. So, hindi siya pagtatangka ng mga yun, ma'am. Okay, kasama po sa nagreklamo laban sa Lucky South 99, Sir Winston, yung 14 na biktima ng human trafficking. Ano po yung kanilang nationality at sa kanila pong salaysay? Paano nga ba talaga, balikan natin, yung modus nitong Pogo? Okay, let me clarify, Cheryl. Yung 10 na foreign nationals, all Chinese, sila po ay kinidnap at ibinenta doon sa Lucky South 99. Okay. Ito po ay usually mga nalululong sa sugal sa mga casinos dito sa Metro Manila. Tapos papautangin ng mga loan shark. Pag hindi na mabayaran yung kanilang utang, ibebenta ng mga loan shark doon sa mga Pogo. At dito nga sila ibinenta sa Lucky South 99. 10 po yan sila. Meron naman po tayong 4 na mga Pilipinos na nagpatunay ng kanilang mga nasaksihan sa loob nitong Lucky South 99 noong mga panahon na nandun pa sila sa loob at nagtatrabaho. So 14 po yan na matitibay na mga testimonya na magpapatunay na itong Whirlwind Corporation, itong Lucky South 99, was incorporated for the primary purpose of human trafficking, torture, murder, and scamming and money laundering. Nothing legal emanated from that particular group. Primarily siguro kung may masasabi tayong legal ay yung kanilang legal papers lamang, yung kanilang SEC documents. But all their activities are illegal. Okay. So, ang ginawa lang nilang front ay yung papers. Pero yung gawain sa loob, lahat illegal nga po. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Cheryl. That's something that we can definitely say that is born out of the documents we have and the testimonies we have. Na ito po, ito na rin yung pagkakataon na marami pa rin mga kababayan natin kahit 2 buwan na pinag-uusapan itong mga Pogo issues. Ano nga ba yung legal na gawain pag sinabing Pogo? Ganito yan. When we talk of offshore gaming operation, that means to say, yung gaming platform, Cheryl, Philippine-based. Nandito yung mga palaruan and so on and so forth. But the players, the people betting should be offshore. Ibig sabihin, hindi mga Pilipino, wala sa Pilipinas. Walang local. Yun ang dapat na legal. Yes. Yun ang dapat na legal nilang trabaho lamang. Unfortunately, naging cover na nga lamang ito. Ginamit nilang legal cover, yung dokumento na kukuha nila sa PAGCOR, pero kung titingnan mo talaga, yung bulk ng kanilang mga operasyon is into scamming. And it's not even gaming. It's not even, very minimal ang gaming, Cheryl, kung makikita mo lang doon sa mga na-operate namin. Very minimal ang gaming. Talagang cover lang talaga. At para rin po para klaro din sa mga manood natin, anong mga gaming po ito doon sa mga walang kaalam-alam po? Maraming klaseng gaming. For example ng gaming ay yung mga sports betting na tinatawag. Isinasabay po nila halimbawa sa World Cup, sa Euro Cup, or kung anumang mga NBA championships halimbawa. Isinasabay po nila halimbawa yan. So pwedeng sports betting. That's one kind of gaming. The other kind of gaming ay yung nakikita mo sa mga inland casino, sa mga pigos. Sa mga pigos kasi doon mo nakikita yung mga baccarat, roulette table, yung mga whatever type of games that you can see on a table, no? So nila live stream, di umano nila yan, nila live stream. Unfortunately, yung ibang sinasabi nilang live stream, hindi naman taga live stream, but rather recorded.
So fixed gaming, fixed na fiction gaming. So wala halos talagang nananalo dito, puro kubra, puro papasok ng pera, minimal yung palabas. So kaya scamming talaga to. Okay. Sir Winston, magdadalawang buwan na simula nga po nang ideklara yung total POGO ban. Gaano na po karami ang napasarang POGO at na-deport na po na foreign POGO workers? What's the update? Yes, ma'am. With regards to deportation, ang PAO, 1,779 na po ang ating na-deport magsimula noong nakarang taon. Ngayon, with regards to cases, we have so many cases ongoing. Yung latest ay yung Lapu-Lapu natin na pasara po, yung Lapu-Lapu City, which we operated last August 31. Ngayon, yung mga legal, ito naman ang pinagpapasalamat namin kahit papaano. Yung mga legal na mga POGO, they are voluntarily closing shop and voluntarily downgrading the visas of their foreign workers. Yung palaging nare-report, yung Island Cove, almost 24/7 po namin binabantayan yan, yung Island Cove. Kasi wala pa namang nagre-report ng mga illegal doon sa loob, pero they themselves are already voluntarily packing their bags. As of yesterday, ang report sa atin ng ating mga kasama na nagbabantay, yung mga assets natin, almost down to 30% na lang ang operation sa loob ng Island Cove. Okay. Alright. Una nyo na pong sinabi na mayroon pa tayong 200 illegal POGO, Sir Winston, sa bansa at marami rito underground. Abay, kahit po kukunti kayo, kukunti po ang PAOK, pero kadikit nyo naman ang iba't ibang ahensya. Abay, kumusta po ang pagtugis nyo sa mga ito? Tuloy-tuloy lang, Sherry. In fact, kanina galing lang ako sa mga coordination meetings. Meron tayong sabay-sabay halos ng mga tatlo na tinitingnan, no? So, depende lang kung anong mauna based on the evidence na makapag-file kami ng search warrant. Cheryl, let me take this opportunity na manawagan. We're calling on our partners sa ibang mga law enforcement agencies, primarily the National Bureau of Investigation, the Philippine National Police, na kapag sila po ay nag-operate laban sa mga POGO na ito na mga illegal, since illegal naman na, huwag lamang nila pupunin yung kanilang kakasuhan ng criminal charges. Dahil the fact that these foreigners are working in an illegal establishment, they should initiate, trigger immigration charges laban doon sa mga foreigners na nandoon para makasuhan din po natin at ma-deport. Kasi ang nakikita natin lately, kinakasuhan nila 6, 12, pero yung daan-daan, iniiwan naman nila. So, wala rin kasi hindi naman madi-deport, di ba? So lilipat lang yan, madi-disrupt lang, lilipat lang sa ibang ahensya, ibang POGO. So please, nakikiusap lang kami. If you operate against an illegal POGO, make sure that you initiate immigration charges para lahat yan ma-deport. Marami pong salamat sa inyong oras. PAOK spokesperson Winston Casio, magandang hapon po. Magandang tanghali mga kapatid. Very demure, very mindful. Nauuso sa social media application na TikTok ang katagang ito na ibig sabihin chill o sarcastic display ng pagiging kalmado o respetado. Kung ikaw ang tatanungin, anong iniisip mo para kumalma ka sa mga oras na hindi ka kalmado? Tara, samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Pag-isip ka ng bagay na ng pangpakalma, para kalmado na. Ay, nagpe-pray lang ako na maging kalmado ako. Yun lang, nagpe-pray lang. Least na yung pagpe-pray, pero more on, inisip ko na lang na there are a lot of things na hindi ko kayang kontrolin. So instead na magpanik ka na magpanik, di mo naman control yourself. Kino-consider ko na magpapakalma sa akin sa mga panahong di ako kalmado is yung partner ko. Yung help niya, yung comfort niya, kahit hindi niya alam kung ano pinagdadaanan ko, o kung alam man niya, yun yung parang mas nakakapakalma sa akin. Nag-iisip ako ng mga pamparelax sa akin, kagaya ng pagpapatugtog ng mga music na malumanay lang, tsaka panghinda. Mag-relax lang. Tsaka huwag masyadong mag-isip. Ako ang inyong hani ng bayan,
ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Ciao mga kapatid! Day 3 tayo dito sa Roma, Italia. Talaga naman siksik, liglig ang mga pinagagawa nga natin dito. Nagkaroon nga tayo ng set visit tour na syempre papakita ko na mas mahaba-haba sa inyo yan. Dahil the backlog is backlogging talaga mga kapatid. Sa dami ng mga showbiz stories natin for today. Pero bukod doon, syempre meron din tayo, no, naging cooking classes, na parang, ayun nga natin, makikita natin yan sa Emily in Paris Season 4 Part 2. At syempre yung red carpet extravaganza. Grabe, pasabog ang Team Philippines dyan at ang one-on-one interview natin exclusive with the cast. Ibibigay din natin yan sa inyo very, very soon dito syempre sa One Balita Pilipinas. Pero eto na, yung iba ko pang nakachika, ito sa Netflix din, napapanood sila ang Cat's Eye, ang global pop girl group na Cat's Eye. Nakausap po natin syempre at next week, bibisita sila sa Pilipinas kasama syempre ang ating kababayan na si Sofia na parte po ng Cat's Eye. Panoorin yung chikahan natin sa Cat's Eye. Watch this. Mula kay Usher, 17. Ashley Park ng Emily in Paris. At maging ang Bini. Worldwide smash hit at bagong dance craze na talaga ang latest single na Touch ng kinahuhumalingang global girl group na Cat's Eye. Siyempre, nakachikahan natin sila. I've been just doing this randomly, like no one's been asking me, and I've been doing like... Binubuo ang grupo na Megan, Manon, Lara, Daniela, Yoonchae at ang Pinoy Pride, ang kababayan natin na si Sofia. Nag-debut pa lang sila last June under the same management ng BTS lang naman na HYBE. Kaka-proud talaga. Ang biggest flex daw ng grupo so far. Entering Billboard 200 with our second song ever. Mega hit na naging journey ng Cat's Eye sa kanilang documentary sa Netflix na Pop Star Academy. Ipinakita rito ang kanilang journey mula sa iba't ibang bansa. Kasama sa docu ang storya kung paano sila napili mula sa mahigit daang-daang libong auditionees. Ang relationship ng Cat's Eye, hindi lang professional, kundi personal na rin. We have such a strong bond, all of us. Sisterly relationships, it always comes with the conflict. But I think a lot of the time, I think the stress kind of gets to us sometimes. Like the tiredness. And the tiredness. Yeah. So sometimes we take it out on each other. But I think the thing that we like kind of like, what is it? Like we make up by saying like girl, it's really not that deep. Yeah. Like, we're like, I'm sorry, like I know. And like, it's not that move on. Yeah. Excited na ang Icons na siyang tawag sa fans ang Cat's Eye dahil magkakaroon ng tour abroad ang Cat's Eye. Kasama sa listahan ang Pilipinas. Si Sofia na FYI, anak ng tanyag na Pinay theater actress na si Carla Laforteza, ang nakatoka sa pagpapa-experience ng the best of the best ng Pinas sa Cat's Eye. My house. The day that we land, my mom planned everything already. She's gonna cook like food for everybody. All my favorite food, sinigang, adobo. There's gonna be halo-halo. There's gonna be taho. I've been craving taho. Halo-halo. Halo-halo. Yes. Yeah, so we're gonna have everything. Everybody's gonna come over and then we're gonna eat. Nasa bansa na mula September 17 hanggang 19 ang Cat's Eye bilang part ng kanilang Asian tour. The best. Like they will sing along to your songs, harmonize like 5-part harmonies together. All of it. So I'm just like so excited for y'all to feel like that love from the Philippines. At sa iba pang showbiz news, syempre meron din tayong mga kaganapan sa local. Ano na nga ba ang update syempre doon sa sa reklamo ng inihain ni Bea Alonzo kay Nanay Christy Fermin? May mga updates tayong tungkol dyan at iba pa sa report na ito. Sa ating pangarap, nakisaya sina Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang pamilya sa isang concert sa Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium sa Lawag City, Ilocos Norte nitong Martes ng gabi. Para yan sa pagdiriwang ng Marcos Day. Ngayong araw kasi, ang ika-107th na kaarawan ng dating Pangulo.
Sa isang social media post, sinabi ni PBBM na walang araw na hindi niya raw naaalala ang kanyang ama. Guiding force daw niya ang wisdom nito sa pamumuno, kaya ay pinagdiriwang nilang tinatawag niyang lasting legacy ng dating Pangulo. Usap-usapan naman na may lamat na umanong pagkakaibigan ni Liza Soberano at James Reid. Ayon sa dating manager ni Liza na si OG Diaz, yan ang natanggap nilang balita dahil sa pag-unfollow ng aktres sa social media account ng Careless ni James. Nananatili namang tikom sina Liza at James sa issue. Panay post naman ng aktres na mga pinagkakaabalahan niya sa New York Fashion Week sa Amerika. Dismissed ang cyber libel complaint ni Bea Alonzo sa kanyang dating kasambahay ayon kay Christopher Min. Sa kanyang programang Christopher Minute, sinabi ni Nay Christy na base sa desisyon ng Quezon City Prosecutor's Office ay kulang ang ebidensya laban sa kasambahay. May kinakarap ng cyber libel case sina Fermin na isinampa ng aktres. Ipauubaya na lang daw nila sa piskalya ang kaso. Yan ang latest sa showbiz mula rito sa Roma, Italia. Bibigyan ko pa kayo this week ng marami pang update at mga one-on-one natin sa mga stars. And that's it for now. Yan muna latest sa showbiz mula rito. Back to you guys dyan sa studio. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.